bakit naman tumaas itong trust and approval ratings ni Sara Duterte? Well, maraming kadahilanan. Isa siguro yung kanilang mga pahayag, yung kanilang paniniwala na parang may simpatya sa kanya, no? Hindi ko lang maintindihan kung saan nanggagaling yung simpatya, no, sa pamilya. Kasi kung titignan natin, ang katotohanan dyan ay batay na rin sa sinasabi ng mga legal expert, legal naman yung ginawa sa kanyang ama. Yan ang isa, no? Yung sinasabi ko ang disinformation, yung naratibo na pinaparating nila na hindi dapat 'to ginagawa sa isang dating pangulo, na ito yung pag-aabuso ng kapangyarihan at ang nagiging biktima hindi lang yung tatay niya kundi pati siya. Nakita na natin yung pagtaas niya, pagbalik niya sa mayorya nung final yung impeachment case nung February, Christian. Umakyat na siya to a majority trust and approval rating nung February. So, nag-iba rin kasi yung tindig at lengguwahe ng Vice Presidente nitong nakaraang buwan. Napapansin mo ba, Christian? Medyo Diba? medyo nag-behave. Nagpaka-prim and proper. Kung ikukumpara mo nung nakaraang taon, sa communication research, diba, meron ka tinatawag na semiotics. Yeah. Yung pag-aaral ng imahe, yung visual, yung imagery, yung lengguwahe, etc. etc. So, may projection, no, na maaring nakakakuha ng simpatya, nakakakuha ng pagtitiwala. Bagamat sa katotohanan, well, sabi nga niya, binawasan budget, hindi niya ginagawa, mas konting ginagawa niya trabaho kaysa ngayon. Siya na mismo nagsabi nun, di ba? So, yun yung maring isa pang pagpapaliwanag dito. Okay, so mukhang nakalimutan na ng mga tao yung kanyang pagmumura, yung kanyang kabastusan. Nag-iba nag-U-turn di ba? Tapos, ang isang nakatulong dito, Christian, pag ginawa mo yung process tracing, siguro kung natuloy yung impeachment trial, hindi siguro ganito ang numero niya. Dahil may momentum. Parang nabigyan siya ng reprieve di ba? Patuloy yung Good Governance Committee hearings, yun ang dahilan kung bakit bumaba yung kanyang trust and approval. Tapos nag-file ng impeachment, pero pagkatapos ng pagpa-file ng impeachment, wala nang naganap, no? Hindi natuloy yung impeachment trial, ayon sa pamunuan ng Senado, hindi na nila makakayanan sa susunod na pag nagbukas ang kanilang session. So, nabigyan ng na-relieve nga si Sara dun sa mga aligasyon, mga batikos na dapat ay dun sa impeachment court ay mapapatunayan kung siya ba'y dapat parusahan o hindi parusahan. At yung bigat ng ebidensya na dapat nahirap na sa kanya, na sa mamamayan, ay pinagpaliban hanggang sa susunod na kongreso na. So, nakatulong sa kanya itong hiatus na ito. Tapos nag-intervene pa itong pag-aresto kay Digong na nararapat naman dahil batay rin to sa ating napirmahang kasunduan sa ICC, na sakop naman to bago tayo naglumisan sa ICC. Pero nabigyan nila ng kakaibang storya na sabi ko nga sa isang yung bakit tumataas yung suporta ng mga kandidato ng PDP, parang na-activate yung kanilang mga supporters. Okay. Lalo-lalo na in the case. Doon sa in-explain mo, Prof, no? Parang it seems to me, short memory talaga yung mga Pilipino, or for lack of a better term, ipagka-fickle-minded. Kung ganun kabilis makalimot, ganun kabilis mag-swing yung kanilang opinion sa ganitong bagay na napakaseryoso? Hindi naman ganun kalaki yung inakyat ng kanyang approval and trust to begin with, no? Although it's beyond the statistical margin of error from survey to survey. Kasi pag tinignan mo, for example, yung trust niya, yung balance of Luzon, yung pinamalaking bahagi ng populasyon ng ating bansa, less than majority pa rin ang trust and approval. Ang medyo tumaas talaga ang kanyang approval at trust ay sa Visayas at sa National Capital Region. Yung NCR ang talagang tumaas . From
from less than majority, parang 22 puntos yung approval, 23 puntos yung pagtitiwala. Magtataka ka, bakit sa NCR? No, well, the NCR has greater access to the internet, 9 out of 10 compared to 8 out of 10 nation across the country. Maaring may mga mobilization sa NCR na nakaapekto. I could probably provide a number of reasons, but even in the past, yung suporta ng mga Duterte, hindi lang sa Mindanao, makikita mo rin sa National Capital Region. At saka yun sa yung tanong regarding the approval dun sa performance ng or performance rating ng Vice President. I'm just thinking, maliwanag ba sa mga respondents kung ano yung trabaho ng Vice Presidente? Kasi technically, walang gagawin trabaho yan di ba? Yeah, wala. Hayahayang buhay yan Tapos, hindi mo rin matatanggal na hindi naman siya sinisisi na ng mga tao doon sa kalagayan nila sa kanilang buhay, no? Kasi dinistansya na niya yung sarili niya sa presidente. Kumbaga nakinabang rin siya doon sa kanyang pagdidistansya. So, ang pinapanagot na lang ay yung presidente kahit na walang ginagawa vice-presidente. Dahil wala naman talaga siya ginagawa. Oo nga. Oo nga. Hindi, sa Constitution, wala naman talagang expected na trabaho sa vice-presidente kundi intayin na mamatay o permanently ma-incapacitate yung nakaupong Pangulo, di ba? Pero kung gusto niyang gumawa ng trabaho, pwede niyang gawin. Pero she's not required to be part of the cabinet, di ba? Hindi naman requirement siya na part of the president to appoint her. And in her own words, I remember after the budget was passed, she basically apologized for the budget cut and said that she cannot continue with the work that she was doing previously. So that means reduce talaga yung kanyang output. Kaya medyo nakakagulat din bakit tumataas yung approval. So, impression ng tao yan na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, pero hindi natin masasabi na sa pangkabuuan, naiintindihan nila kung ano yung tungkulin ng vice-presidente, ng presidente ng Senado, at lalo na yung tagapagsalita ng mababang kapulungan. Naisip ko lang, Prof, no? Meron ba kayong survey before kung saan tinanong, or baka pwedeng tanongin in future surveys kung wala pa, yung pagtingin ng mga Pilipino doon sa foreign policy, in particular kung pro-China yung isang kandidato? Kunwari, pwede ba tanong? Meron lang tinanong, no? Ito yung rider question ng StatBase. Nailabas na ito, yung, di ba napag-usapan natin? Yung iboboto mo ba yung pro-China? Yun lang. Pero kung itatanong natin sino yung parang perception na sino ang pabor sa particular na polisiyang ugnayang panglabas na maka-China, kung papaboran nila, hindi pa. Wala kaming item pa sa survey. Parang interesting yun no? Tanongin kung naniniwala ba silang mas kumikiling sa China, yung mga katulad ni Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Sara Duterte, di ba? Pwede rin tanongin kung si Bongbong Marcos pa, di ba? Ako personally, I would want to know kung ano yung magiging tugon dyan ng mga kababayan natin.